Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa ika-4 na markahan, Module 1 ng Mother Tongue na may paksang mga salitang naglalarawan na tumutukoy sa hugis, kulay, bilang, laki, temperatura, tekstura at damdamin o tinatawag nating pang-uri. Sagutan ng maayos at tama ang subukin natin sa inyong mga modules. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Balikan natin kung paano nagbabaybay ng mga salita. Ang salitang mani ay pinagsamang tunog ng a, i. Pagsamahin mo ang tunog na at a, makakabutay ng pantig na ma. Pagsamahin mo ang tunog na at i, makakabuo tayo ng pantig na ni. Pag pinagsama natin ang dalawang pantig na ma at ni, makakabuo tayo ng salitang mani. Ngayon naman mga bata, pakinggan natin ang isang kwento na may pamagat na si Marcos ang bunsong anak ni Andrea Mabel y Abrancilio. Sa isang malayong pook, may isang mag-anak na nakatira sa isang barong-barong. Dahil sa kahirapan ng buhay, kailangan ni na Aling Sonia at Mang Renato ang kumayod ng kumayod at gawing araw ang gabi upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Mayroon silang 7 anak, 4 na babae at 3 lalaki. Sa kabila ng kanilang kahirapan, masaya ang magkakapatid na sumusunod sa utos ng kanilang mga magulang. Araw-araw kakikitaan ng masayang pamumuhay ang mag-anak. Isang mahangin na hapon sa di inaasang pangyayari, ang bunsong anak na si Marcos ay umuwing mag-isa. Sa kanyang paglalakad, saka pauwi sa kanila, nakakita siya ng iba-ibang kulay ng paru-paro na animoy naglalaro sa paglipad. Tuwang-tuwa niyang sinundan ito. Hindi niya namalayan, malayo na pala ang kanyang narating. Hindi na niya alam ang daan patungo sa kanilang bahay. Takot na takot siya at umupong umiiyak. Hindi niya malaman ang gagawin. 2 matandang lalaki ang biglang sumaklolo sa bata. Sa ganoong sitwasyon, dumating ang kanyang kuya na sina Marino at Marlon. Buong pagmamahal nila itong niyakap. Magalang na nagpasalamat ang magkakapatid sa 2 lalaki na nagmalasakit at nagliligtas kay Marco. Sagutin ang mga tanong mula sa binasa nating kwento. Una, sino ang bunsong anak ni Aling Sonia at Mang Renato? Pangalawa, anong uri ng pamumuhay mayroon ang pamilya? Pangatlo, ano ang nararamdaman ni Marcos nang malaman niya na malayo na siya sa kanilang bahay? Pang-4, anong kulay ng paru-paro ang nakita ni Marcos? At pang-5, paano niyakap si Marcos ng kanyang mga kapatid? Talakayin natin, panuto, basahin at suriin ang mga salita. Sabihin kung ang mga ito ay distansya, kulay, laki, bilang, hugis, tekstura, temperatura, at damdamin. Ano ang nilalarawan sa salitang malayo? Distansya, tama. Buo, ito ay laki. Nilalarawan ng laki. Malambot, nilalarawan ang tekstura. Masaya,
Tama, inilalarawan ang damdamin. 4, inilalarawan ang bilang mahusay. Mainit, inilalarawan ang temperatura. Bughaw, inilalarawan ang kulay. 7, inilalarawan ang bilang. Malungkot, inilalarawan ang damdamin. Malaki, inilalarawan ang laki. Bilog, inilalarawan ang hugis. Mahangin, inilalarawan ang temperatura. Maliit, inilalarawan ang laki. Maputi, inilalarawan ang tama, ang kulay. Sa inyong mga modules, sagutan ng tama ang pagyamanin natin. Panuto, tingnan ang larawan. Puna ng mga salitang naglalarawan ang pamilya na makikita sa larawan nito. Isulat sa inyong sagutang papel. Para sa gawain 2, piliin at isulat sa patlang ang salitang naglalarawan na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa gawain 3, bilugan ang salitang naglalarawan na ginamit sa pangungusap. At sa gawain 4, guwitan ang salitang naglalarawan para sa bawat larawan. Tandaan natin, ano ang tawag sa salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan o ang pang-uri ay salitang ginagamit upang mailarawan ang isang tao, bagay, hayop, at lugar o pook. Yun ay ang mga salitang tinukoy natin kanina. Basahin ang mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan o pang-uri. Sa gabay ng inyong mga magulang, sagutan ng mga sumusunod sa inyong mga modules. Panuto, magbigay ng 2 salita na naglalarawan sa iyong paboritong pagkain. Gamitin ito sa pangungusap. Para naman sa tayahin natin, piliin ang titik ng wastong sagot. Sa gawin natin, sumulat ng 2 salita na naglalarawan sa kaliwa. Sa panghuling gawain, sumulat ng refleksyon. Ibahagi mo ang iyong natutuhan sa pagsagot sa mga pagsasanay sa araling ito sa pamamagitan ng pagbuo ng pahayag na nasa loob ng kahon. Masayang